Okay po, ang ituturo ko naman po sa inyo ngayon, papaano po kung gusto nyong ipadala ang pera nyo sa Pinas, pero gusto nyong ipa-pick up o tinatawag natin na cash pick up. Gusto nyong pakuha sa M. Luwilier, sa Cebuana, sa Palawan, sa Western Union, paano nyo siya gagawin? Number one po, syempre kailangan may laman na yung handpass wallet natin. Katulad po nito, meron na siyang 16,000 won. Okay, yung handpass account ko daw. Pipindutin ko lang po ang send money abroad. Nandito po sa baba, bandang kaliwa, send money abroad. Okay. Tapos ito pong recipient gets, kita nyo po ito. Kailangan lagi po yan naka Philippines. Yan. Pag gusto niyo pong piliin yung Philippines, pinutin niyo lang po itong drop down. Tapos hanapin niyo yung PH, o Philippines. Dapat po lagi naka-peso. Unahin niyo po laging pindutin ang select remittance option. Ito. Piliin niyo po ay cash pick up. Okay, ito po, cash pick up. Yan. Tapos, next po, saan nyo gusto ipa-pick up? Nasa baba, yung select pick up location. Kayo na po ang mamili. May Western Union, may M. Luwilier, may Cebuana, may Palawan Pawn Shop. Kayo na pong bahala. Halimbawa po ako, gusto ko M. Luwilier. Okay? Mapapansin nyo po, ang laman lang daw po ng wallet balance ko o ng handpass account ko ay 16,000 won. Pero hindi ko yan pwedeng isagad na ipapadala ko ang 16,000 won. Kailangan ko mag-iwan ng 5,000 won para sa service charge ko sa remittance. Kaya ang isa-select ko lang po na amount dito sa Korean won ay 11,000 won. Hindi po pwedeng walang maiwan na 5,000 won para sa service charge nyo. Mag-e-error po yung transaction nyo. Okay? Pindutin nyo po yung continue. Okay. Okay, lagay nyo yung first name ng recipient nyo. Baka sa akin, Brian Nantes. Last name, Soliman. Lagay nyo po yung cellphone number. Okay, na magre-receive. Lagay nyo din po yung address. Halimbawa, taga-Abra. San sa Abra. Lagay nyo po, halimbawa, Taguig. Mag-type lang kayo dyan ng address. Remittance purpose po. Sa baba, ito. Piliin nyo po ay family support. Source of income, syempre po ang pipiliin natin ay salary, pinakauna. Tapos continue. Pindutin ang send. Tapos ilalagay nyo po, magtatanong kasi yan please enter your PIN number. Sa please enter your PIN number po, ilalagay nyo po yung 6-digit transaction PIN na binigay po sa inyo. Nandun po yan sa record nyo po. Sa chat ko sa inyo, i-check nyo po yung mga chat ko sa inyo o yung chat po sa inyo ng handpass staff. May nakalagay po dun transaction PIN or remittance PIN. Okay, pag pinindot nyo na po yung transaction PIN or remittance PIN, magko-complete na po yung transaction nyo. Aantayin nyo na lang po yan mag-success. Okay? Yun lang po. Salamat po.